ang larong ito. Parang na-force na lang din ngayon ng Onyx kung mapapansin natin na sumira na lang din ng mga Torre. Kasi parang gusto lang mangyari ngayon, regardless kung more on single target, gusto nila team fight na as much as possible para sa anib ba puwersa, sama-sama puwersa, yes. But for Blacklist kasi, parang hinahati pa nila. Di ba may team fight kanina, tapos bigla may nagsisplit push pa sa may bottom lane. So kung ikaw yung Onyx, parang ang hirap ano bang dedepensan, team fight ba or yung split push? Ako, iniisip ko, hindi ko nakuha yung sagot eh. Parang ang daming pwedeng hindi gawin ng Onyx dito. Dahil double negative ba yun? Ito yung tipo na mapapaisip ka eh. If you're Onyx, anong gagawin mo? Kukuha ka ba ng objective? Anong iti-trade nyo? Ang bilis ng sieging ng Blacklist International with this double marksman lineup at mukhang libre pa nga yung Lord. Oo, mabilis na mag-lord. Dalawa yung pwede mag-hit sa kanila eh. At meron pa taga-zone out for them. Kaya naman ang Onyx yung trajectory nila is mag-clear muna ng mga minion waves sa may top. Kaya naman Blacklist International will secure another objective versus Onyx. Napakabilis ng pagkuha nila ng objectives doon. Sobrang snowball na rin kasi talaga yung Blacklist International. And ngayon, mahihirapan na talaga mag-decide ang Onyx. I think kailangan, ang talagang plan na lang dito magpa-late game ng sobrang late game kung saan even na yung trade. Even then, hindi ganun kadali yung team fight para sa kanila. Ito yung nakuha natin mula dun sa drafting pattern ng Blacklist International. And now the Lord is in the mid lane para sa Blacklist International. Best case scenario ay matapos nila ang laro. Worst case scenario ay maubos sila habang dumidepensa ang Onyx. Pero tignan mo naman yung damage nila. Oo, nakikita rin natin na humahabol ngayon si Kupa. Meron pa penalty zone para dito kay Edward. Krama makukuha ba nila? Pero mabubuhay pa rin. Pero makukuha pala is gonna be Nets. Habang magta-tower lock lang ang Blacklist International. Meron pang heavy spray na gagamitin doon. Tatlong patay, dalawa na ng dead defense at triple kill pa. Para dito kay Oheb at merong minion waves sa may middle lane. Kaya ang unang magwawagi para sa ating laban. It's gonna be Blacklist International. Meron sila sa ngayon. Oh! Ryzen. Kamuntikan lang. Kamunti ka na. Napadaan lang saglit na patrip to Jerusalem eh. Pero anong yung sinasabi mo kanina, Wolf? Yeah, but it's just really na kailangan hawakan ng Onyx yung kanilang lead. Kanina pa hinahanap ni Escalera yung ganong klaseng opening. Finally, they're able to utilize yung kanilang Edith na roam sa ngayon. They have to secure this Lord for sure. At hindi nila pwedeng i-doubt yung or i-underestimate yung damage output ng Blacklist International. You can see through the replay, the initiation that they were looking for. At ang maganda dito, natakbuhan nila yung range ni Yue, yung Feathered Airstrike, at na-outplay din ni Escalera with that flicker. And yung Primal Wrath talagang naging essential din sa buhay ni Escalera at na-burst din si Sensui. At ngayon, pepwesto na nga ang mga Sonics around the first Lord of the game. Si Super Friends ang nandoon sa may bandang wing para protektahan ang kanilang komposisyon. Lord, sinimulan na dito ni Ryzen pero si Escalera ngayon ay binabalibag na si Edward. Makakapasok pa rin naman ang dalawang tangke ng Blacklist as the Lord hits half HP. Man-to-man defense lang ang atin nakikita ngayon. At marereset na lang muna yung Lord Objective. Naramdaman ni Edward na teka lang, parang pwedeng bigla mag-set up play si Escalera habang si Sensui na doon sa may bandang likod. Ang sakit na Aray! Shutdown ngayon si Ryzen! Sino nga pa makakakuha dito ng Lord? Habang yung side ng Onyx, makakatulong pa nga yun na come from this Lord. At dire-diretso lang ngayon, dalawang patay. Para sa side ng Onyx, ire-reset na lang ba muna? Hindi. Sasaluhin ni Edward. Ayan, reset na nila. Pwedeng kumuha ng Torre dito sa may middle lane. Appraiser strat para lang ma-zone out. Yun na yung makabagong burst combo, no, Wolf? Yung fracture na pagkapasok mo sa bush, ang dami ng dimensional rip, dinala ka sa ibang dimension, Yun na men. talaga. At ang maganda no, kasi may Malefic Lord na siya no moment na yun. So, Malefic Lord, then, si Halberd, as well as Heptasis. Lamang din siya ng level. Na-combo niya doon si Ryzen. He was eventually taken out, pero dahil doon yung Blacklist International naka-recover doon sa pag-poke kay Edward. In fact, I would say ang ganda na nung ginawa ni Escalera at ni Nets doon na pinoke agad nila doon si Edward. Pero nabalik pa ditong si Sensui. Kaso isang mabilis na burst mula sa Onyx. Wow! Interesting kasi akala natin Blacklist Kung hindi tumama ang fracture at mga dimensional drifts ay kita natin doon majority of the damage na pwedeng ilabas ng Nolan ay hindi mo mararamdaman at all. Look at Brody mula dito kay Oheb. Maagang Athena Shield ang kanya kinuha so that he will not be bursted out. Mahalaga lang talaga makapag-stay siya in front of Onyx. Meron naman mga Radiant Armors na mula dun sa Blacklist International so hindi yun yung kailangan niyang item. That Athena Shield, it means na hindi ganun kadaling i-burst yung Brody. But that means though, yung damage output ng Blacklist International kailangan nilang sulitin.
And Edward ngayon ang haharap para sa side ng Blacklist. Minsan na lang tayo makakita ng walang retribution na Fredrin na Oo nga, tatayo no? sa harapan ng Lord. Pero mukhang ipapariset ito ng Onyx Philippines dahil yung pressure ni Kram ay nararamdaman na. Oo, ayun, biglang sumusuntok. Nag-aano lang muna, left jab, right jab, hinahanap dito si Yue. Even Super Prince, shadow boxing muna. Kailangan natin mahanap dito yung kailangan nating targetin. And ganun din ang nangyayari for a Blacklist. So taas ng respeto nitong ating dalawang kupunan sa isa't isa. At oo nga pala, si Edward nga pala ang may gamit ng Fredrin. Oo, ito yung mga hindi mo ine-expect na wala palang retry. Pero 5-man strong for the side of Onyx Philippines. Mukhang nag-aabang sila ng magandang angulo to go in. May enough damage sila para mang-burst ng 2 o 3 miyembro ng Blacklist International. At delikado ang misyon ng mga agents dito na i-secure ang Lord! Oh, si Renegade dito makukuha nila so walang taga-set up play. Si Yue dito mag-flicker out. Masastan ni Ryzen, pero nga ng extra 5 beats. Kaya naman dito Ryzen will secure the kill. Pero si Oheb ay lumalaban pa rin laban kay Escalera. At mas maganda nga naman talagang i-push na lang itong bottom lane. And the rest of Blacklist International will now respawn. Napakagandang teamfight ulit para doon sa Onyx. Magkaka-Lord na rin kasi. No? Ito yung tipo ng pag pinilit mo pa at Back. namatayan kayo, parang nakakalungkot na kulang-kulang para sa Lord. Dahil dyan sisimulan na nga ng Onyx ang evolved Lord actually. 19 minutes in na tayo. Si Ryzen ang hawak at pagkapal-kapal na ng kanyang shield mula sa kanyang Blood Wings. Onyx Philippines, hindi na gumalaw ang 2.5k gold lead pero nagmamatter pa rin naman yan dahil hindi pa lock build ang lahat. Grabe si Super Prince, 2-3-13 Escalera. pala 15. Pero nga lang, from the Deadly, may kita natin ngayon nagkakakaldagan na ating mga players. Pero pa Minowan's Fury habang free hit na dito si Nets. Meron pang Winter Truncheon para kay Ryzen. Kaya naman si Edward ang mamamatay habang merong dash away. Double kill na ngayon para kay Nets. 2 patay para sa The Blacklist. Sensui looking for an angle pero siya yung nahanap. Sa may bandang likod ay lumipat pa dito si Kram at pinagsasapak na rin dito si Oheb. At babagsak na rin ang Filipino sniper. Yue! Nag-iisa ka na lang! Naku, mahirap na nga yata at siya na nga lang talaga ang natitirang dumefensa para dito sa The Blacklist International. Hindi nahahayaan pa dahil tower knock na ngayon ang Onyx at para sa ating unang laban ngayong araw, 1-1 agad! This winning moment is... Kram, medyo tahimik pa si Kuya Kram. Pag nakita na natin na napaaray, ayan, makikita na natin ngayon na kailangan sumugod na rin ang Onyx. Ito yung mga hero na hindi mo pwedeng sambalin ng tuloy-tuloy. Kailangan one-time big time. Kahit umabot ng super late game, makunat pa rin. Pero speaking of makunat, naku po si Ryzen dito magiging target nila. Merong mga airstrike na gagamitin doon. So talaga Nets. nagugulo lang. For the court memory, sakto against Nets. Nuot sa sarap. Yung pinakahuli pa ang tumapos sa kanya. At ngayon may 1,000 ng kalamangan ng Blacklist as they take on the first level Lord. Medyo malayo si Ryzen pero may purple buff naman siya. Dilipad kaya siya para sa kanyang pangarap na Lord. O Blacklist na ata ang makakakuha nito. Okay, sulit na ipalag talaga. O Blacklist din. Malayong lane. So kaya nakuha niya yung purple buff. That's it. Yun na yung maximum na pwedeng galawan dito ng Onyx. Nauubusan sila ng espasyo dito sa mapa. And this means na kailangan maging crafty ni Kram. Oh, yun na nga ata yung pagiging crafty. Nakahanap ng isa. Pero yata makakatakas pa rin. Meron certain eagle para dyan sa The Blacklist. Pero yung Onyx naman, meron silang damage. Si Nets ang magiging target nila. Grabe, lumipad dito si Nets. Tapos si Nets biglang nawala. Oh, parang ganun lang ay 2 miyembro na ng side ng Onyx Philippines ang nabawas at lilipad na si Ryzen sa may bandang gilid. Half HP para sa Lord. Hahabulin siya ni Oheb. Biruin mo men, nasa mundo na tayo na yung marksman yung umahabol sa Fanny. Oo nga pala, dati pagka nakakita ka ng Fanny, kailangan mo umalis eh. Tatakbo ka. Iba to. At kaya lang ganun katapang si Talagang medyo actually hindi medyo, nahirapan talaga si Nets in this game. 0-4-1 on his comfort pick, Bruno. Medyo nakakalungkot tignan. sobrang kung gaano kalayo yun. Kinlexan tayo ni Rene J. Ganyan daw. Left window bush. Papunta dun sa may pixel bush sa may gitna. Ano yan, sinukat niya yan parisukat kung paano kahon, pabilog. Grabe. Lahat ng mga shape. Ito yung, uy. Naamoy si Ryzen. Ay, si Rene J, meron siyang mananahi siya ngayon. Meron siyang measuring tape. Oo. Oo, talagang kalkulado din kasi kung saan babagsak. Pero ngayon, Blacklist
Hinaantay nila ang perfect opportunity to just go in at walang vision ang Onyx Philippines. Same goes with Blacklist. Tatlong tao lang ata yung nakikita sa Lord na to, pero may kalamangan ng Blacklist dahil nga nagpo-push ang kanilang mga waves. Gaano kaya katagal tayong tatambay dito? Abangan sa susunod na kabanata. Oh, nagpapatibok lang muna. Ang pinakamatagal natin na naging Lord Dance before ay 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Pwedeng ito ang maging record-breaking Lord Dance para sa ating dalawang koponan. Pero meron mga pokes. Pero nga pala, Uranus nga naman. Uranus, okay lang masaktan basta si Yura ka? Oh, pero nga lang si Escalera mapapalik po saglit. Edward, may penalty zone pero meron din circling eagle para dito kay Renny J. Mawawala ng immortality si Kram. Habang dediretso, torn apart memory. And Escalera is gonna be down. Evolve na rin yung Lord, pwede pang dumiretso. Si Kram na ata ang isusunod nila. Makakapag-regen ka pa ba kung patay ka na? Pero si Ryzen ata! Uy! Ryzen! Yung classes monster biglang napabagsak, tapos nadamay pa yung isa. Dalawa na lamang ang dedepensa. Parang mahirap na yata ngayon para sa mga Sonics. Nandito naman si Super Friends at saka si Nets pero kompleto pa rin ang Blacklist International. Yue! Ginamitan pa ng Predator Strike. Yue! Kamunti ka na naman si Yue! Pero Blacklist ngayon, tower lock na. Dahil para sa ating laban na to, mukhang dediretso na yata. Isa na lang ang kanilang iniintay para mabuhay pa dito sa ating playoff. At ngayon, 5,000 na nga ang kalamangan ng Onyx Philippines. Talagang habang tumatagal ang larong ito, padagdag lang ng padagdag, hindi na pipigilan ng Blacklist International ang bleeding mula sa mga sugat na ginawa ng Onyx Philippines sa kanilang early game. Pati si Yue, hindi na makalapit ang kanyang lane. Pati naman si Kram, ang kunat na ni Kram. Parang mahirap na nga damage dito si Kram. I-regen din lang niya. Wolf, I'm sorry, babato ko na naman sa'yo. Mahirap na tanong. Kanina ko Same pa question sa RG. Ano nga bang kailangan gawin ng Onyx? Ay, ng Blacklist? Tiis pogi talaga. Siguro pwede nilang i-give up na yung mga outer turrets. In fact, may benefit pa nga minsan pag base na lang yung natitira para sa inyo. Ang maganda kasi meron silang parami. At ayan na nga, sumasalisi na ang aso. Pero si Ryzen, sabi niya, dito muna, Kupa, akin ka. Escalera ngayon, nag-alpha mode na si Sensui. Pero ready naman pala Hey! sila kalahati lang din Hey! si Ryzen at unti-unti na nga na mauuna dito ng buhay as Ryzen is down, tapos dediretso pa pero napakakunat na talaga dito. Escalera, even Super Friends, free hit lang para sa mga Glooms. Samawa pa na paglundag dito ni Nets. Dahil dyan, 4 na patay para sa The Blacklist. Makapal pa naman ang mga waves para sa Blacklist at mukhang mahihirapan sila makakuha ng inhibitor turret. Pero nakalama viewing experience para sa audience kasi tignan mo naman si Edward, depensa na. Mag-isa na lang pala siya dito, ginamit niya yung penalty zone niya. Mape-penalize nga ba talaga Buhay dito? pa. Ang Uy, Onyx buhay! at buhay pa rin. Napakakunat ngayon pero ramdam mo ng agresyon para sa mga Sonics. Okay. Kung babalikan natin yung nangyari, ginawa ng Blacklist yung 1-5 concealed play or at least yung play. Meaning to say post 1 at post 5 magkasama which is this time si Renny J at si COM. At masasabi ko ibang level talaga itong si Renny J ngayon. Yung Matilda niya. Kumbaga reverse ere. Hindi niya iniwan si si OM. Ito yung tipo na Rene JK. after mong Trabaho. sabihin yung si Rene JK, Rene JK. hindi ka iiwan sa Hindi ere. iiwan sa ere. Dadaling ka pa sa ere. Oo. Oo, reverse psych pala ang ano dito. Sabi niya, okay, ano lang muna ako. Dito boss, lahat ng lyrics, balik ta rin yung Oh, lahat. babalik na rin yun. Wala tayong maririnig ng mga masasamang words. Dahil kapag si Rene JK Labaho ang nagpalipad sa'yo ay hindi ka iiwan sa ere. Oh, sabi niya, andito ako sa ere. Para may Oy, oy, oy! Para may iwan nga ba talaga sa ere si Abot. Edward. Oh, meron pa flicker. Flicker. Pero na-force ng Onyx ngayon, ang flicker yung kinagandahan naman para sa kanila. Pero yung Lord marang mare-reset pa rin at ngangat-ngatin unti-unti si Kuya Crab. Nandun pa rin yung sustain. At Rene J! Rene J is still alive. Oh, kamunti ka na. Grabe, minsan talaga yung crit ng Jungle Heart passive ng isang Iritel. Magugulat ka sa damage eh. At dahil sa napakagandang laban na pinakita ng ano kaya ang magiging sunod nila dito, no? Of course, yung pag-clear ng mga minions muna, yung dapat gawin ng Blacklist. However, yung Onyx, ang ganda kasi nung map control hero sila. Lilia sa mid, meron kang Uranus na pwedeng sumite lanes at meron kang vision agad mula dun sa Hilda na pwedeng i-check lahat ng mga bush. Sakit. Tapos si Super Prince pa, parang, ayun lang, if ever, yan yung magiging weak Aray, aray! ng isang Lilia.
Nararamdaman natin yung North. Merong gigil. Mga galing dito pero may gigil lang din naman ng Onyx dahil kalahati na lang buhay ng Lord. Hindi na yata makakalapit si Sensui dahil saan secure na Onyx yung Lord. At mukhang dediretso pa nga pero sakto naman dito NetherRealm. Onyx, mawapalay dito si Sensui pero Oh, Yue no! merong haltak. Si Edward may iiwan at mukhang babawi na nga dito. Mukhang mapapantay na. Walang alam minion wave dahil mahaharangan pero Edward's gonna be down. At kailangan na mag-back ngayon ng Onyx Philippines. Yue, ibababak pa niya si Super Freeze. Uy! Nahuli niya! Yung top lane natin ay kailangan na patayan dahil yung magre-recall pa lamang ay si Nets. Pero si Super Freeze ngayon ay makakapag-recall pa rin Kaya ba? naman. Tatapusin Kaya na ba ba? nila? Kaya pa! Tapusin na! Tower lock na yata para kay Oheb. Napakasakit na damage kayo ng Brody. Pero madedepensahan pa rin. Hindi nakakayanin pa. Napaka-intense na mga pangyayari. As Onyx Philippines, tayo na naman. Nangyari pa nga habang ginugo nila yung mid lane, nakapag-push si Oheb dun sa may top lane ng solo, tapos nakuha pa nila yung kill dun kay Cram. All the while pushing the mid lane turret tier 1 at nakakuha pa sila ng bonus na isa. Napakaganda. In just 1 minute or 2 minutes, nakuha ng Blacklist ulit yung top control. And now, yung lead ng Blacklist, kahit 5k lang to, you can consider this even more. Yung value ng lead na to, mas mataas pa. With the power spikes as well coming in from Blacklist International, talagang mararamdaman mo ang damage ni Oheb. And Lord might just be already secured for Blacklist. Ryzen with a heavy spin. Grabe, ang dami na gamit ng mga skills. At makakasecure pa nga dito ng kill against Oheb. Meron pa nakuha na Lord. Cram! At mukhang dediretso na naman ang Blacklist International. Meron pang minion dito sa may bottom lane. Habang yung Onyx kailangan dumepensa ngayon. 7k gold lead for the side of Blacklist. In Onyx Philippines, after a very stellar game number 4, parang nahihirapan silang labanan ang mga agents ngayon. Kailangan na kailangan talaga nila dito gumawa din ng play. Kaso parang ang hirap kasi kung titignan mo yung level, ang laki na ng agwat. At 10 minuto pa lang ang larong ito. Level 1 Lord, nasa may bandang mid lane. Wolf, anong magandang depensa para dito sa Onyx Philippines? Yung wave clearer hindi lang ganun kataas. Kanina nung level 1 mataas wave clearer Grok, pero kasi kailangan niyang lumapit. At pwede siya mapunish kung mag-clear sila dito. Ito na nga yung sinasabi nating lalapit. Unti-unting mawawala ng buhay dito mga bang players ng Onyx. Kaya naman sa may middle lane, pwede makasira ng torre dito. Ang Blacklist, ginamit na rin ang NetherRealm. Kailangan depensahan yung Lord. Yung bottom lane inhibitor na rin, sisirain na rin. Boy pa rin yung Lord. Itutuloy kaya ng Blacklist ang siege? Hindi na ata. Lilipat sila ng top lane. Mukhang kakalboy nila ang base ng Onyx Philippines. Paliit na ng paliit ang mapa ngayon ng Onyx at ginamit na rin ang retry para mapabagal dito ang mga players ng Blacklist International. Pero pagharang, pero meron pagpasok at sakit ng mga crit! Cram! Gamit dun sa mga bola! Kaya patay dito si Cram at yung Torres sa may top lane, masisira na rin. Merong minion wave at nakikita na natin ngayong Blacklist International. Pwede na diretsuhin pero kumakapit pa rin ang Onyx para dumepensa ngayon. Siege Minion! Sapat pa ito! Yung damage ay nandyan pa naman sa Blacklist! 4v5 scenario! Ubus na ba ang oras ng Onyx? Ito na nga yata, oras naman yata ngayon ng Blacklist International. Hindi nakakabot yung NetherRealm para mabuhay dito sa Escalera. Tapos yung Blacklist, dediretso na ngayon. Meron pang minion wave para sa Onyx. Unti-unti na nating nararamdaman. Pero Ryzen mapapalayo dito yung mga minion wave. Pero Ryzen, mamamatay na rin. At nakikita na natin yung bola. Mukhang mag-base lock na nga. Dito ang Blacklist, pero hindi Cram! Patay na May rin isa pa, ang may team isa pa. naman. May isa pa, ito na yun! Nakikita natin tower lock! At para sa laban na to, mission accomplished! Blacklist International! Max, grabe ka naman. May pa-segue din pala na gagawin dito si Eman. Hindi nila napansin. May ano pala yun, may diversion play pala sa plano. Dito ang RSG. Oo, ganun na lang. Actually, yun yung lamang ng lineup ng RNG, no? Very capable sila of splitting. Kasi yung Omega, wala naman silang hawak ng cloud. Kailangan nilang mag-peel for the Brody. Pero ang worry naman ng RSG ngayon is tumataas na yung damage output ng Smart Omega. Aside from the Brody, yung mga long-range snipes din mula kay Etomax na nagiging factor na meron ng Arcane Boots. Okay. Si Etomax, additional penetration para sa Novaria. Conceal coming in. Babanatan ngayon si Aqua. Aqua! Ipitata si Aqua dito, mapipilitan siya mag-black shoes, pero nandun yung pagsundo. Mula dito kay Okay. Light.
Okay. Wala ng Black Shoes dito. Medyo Delix ata pero circling Eagle para dito kay Light. Tatamaan si Ryota. Same with Bat. Oh! Ngayon mapupurpan ata dito itong si Light pero mapapaflicker din siya palayo. Uy! Habang si Eman napiprehit lang. Doon sa likod. Jack mapapaflicker din heavy spell. Naipit na dito si Matt. At ang jungler ng Smart Omega babagsak for the next 28 seconds. Andito rin yung responde mula sa Smart Omega. Irad, mababa na rin yung buhay Ay, niya dito. grabe! Susunduin nga ba siya pero hindi. Aabot kasi si Rad ang makakapatay. Ngayon, si Eman naman na makakuha dito ng Lord. Mahabol dito ang RSG. 2K Goldie. Tatama yung Son and Eman dito. Mapapaplicker niya dito na part. Memory. Pero nandun pa si Nuts para tapusin ang lahat. Year of HP and shields Yes. for their side. So talagang kailangan mo, wala kang choice kundi saluhin yung mga grooms. Kaya naman for Smart Omega, kailangan sila talaga yung mag-dictate nung start ng fight. Kasi kapag hindi, talagang lugi ka doon sa drawn-out fights laban sa RSG. Pero ang nag-start ng fight ay RSG ah. Dito Eagle, tatama din heavy spin. Flicker na gamit din kaya pero may ipit siya. Kaya lang wala yung follow-up mula sa RSG. Mamamatay dito si Light. Ngayon hindi pa sila tapos. Andun din yung knock-up. Babagsak dito itong si Kelra. Eto Max, palikod-likod lang. Dito ay lalayo din pero andun si Matt para tapusin 2-man down for the side of RSG. Binigay lahat ng RSG yung situation na yon para patumbahin si Kelra, the Filipino Savage. And it took 2 heroes. Nagulat ako na nawala din pala si Nat sa situation. Yeah. Dalawa yung talagang nag-commit sa frontline para makuha yung access dito kay Brody. And Smart Omega, Oh wala my na sila God. masyadong pan-save. And si Eman, at ang difference kasi, si Eman pwedeng tumayo sa may backline. Kasi ang daming willing promote para sa kanya. Nandyan yung Akai, nandyan yung Matilda, kahit yung Lilia front for RSG. Samantalang Omega naman, hindi sila pwede mag-iwahiwalay basta-basta. Kasi, again, maaabot yung Brody sa likuran. Okay. Papunta pa lang si Kelra sa laban na to. Papunta pa lang si Nats. Lumipad si Light. Circling Eagle. Ngayon Okay. gagamitin pero nandun yung wall charge habang yung knock-up mula dito kay Ryota. Atoy RMI, ibit na babagsak. Nagamit na rin yung heavy spin. Magkakataon sala sa Smart Omega pero lalayo muna sila. Alam nila medyo delic sila in terms of numbers game na ang pag-uusapan. Matt, andun yung knock-up mula kay sa Lord. Habang itong si Nat nasa likuran ng Matt. Titibayan lang pero hindi. Iba na makakuha na si Matt ay babagsak sa mga kamay ng Raiders. Takbuhan muna dito ang barangay. Pero hindi susuko ang RSG. Kuha pa tayo ng isa men. Sino ang uunahin natin? Jack ba? Hindi. Unahin na natin dito si Kela pero matibay talaga. The Filipino Savage pero babagsak sa kamay dito ni Aqua. And ang RSG ang magwawagi sa team fight na yun. Again, RSG, every single time sila yung nagsisimula nung laban, if they engage on their own terms, mahihirapan yung Smart Omega mag-re-engage. Even if you say na nandiyan naman yung catch mula kay Chaknu, mula kay Ryota. Problem is, yung mga frontliners nila ay kayang-kaya din patayin ng RSG. Enough yung damage output and yung coverage yung ginagawa ni Aqua, hindi niya rin pinapatawid yung heroes ng Smart Omega. And you would also commend si Irad kanina, yung pag-control niya kay Fredrin. Talagang hindi niya, binibit niya talaga yung Lord. Ginagamit niya yung Lord as something na pang force out dito kay Fredrin. Napilitan si Matt na pumasok sa Lord Pit. And after nun, nag-focus fire yung RSG para mapatay muna yung Fredrin before actually taking out the Lord. Ang napapansin ko dito sa side ng RSG, kailangan lang nila ng disiplina eh. Kailangan lang huwag masyadong magpa-bait to the point na mapapunish. It's about baiting the skills, the crucial skills na meron yung Omega. Like for example, yung Earth Shatter, yung Star Shatter. Oh, Chaknu. Okay, yung mga ganyan. Circling Eagle kagad at Chakno dito ay babagsak sa kamay ni Eman ngayon. 4v5 ang magiging sitwasyon. Bagsak din ang Torres sa may bandang itaas. Isusunod na nila itong gitna. Same with the bottom lane turret para sa OMG. At ngayon ang RSG, nagpaplano pa silang kumuha ng isa. Kulang dito ng setup ang kupunahan ng Smart Omega. Dito na yung kanilang minions. RSG Philippines, they want to end this right here, right now. Uy, Eman, lalayo siya kang Eagle, tinamaan yung dalawa. Habang si Nats naman sa may bandang likod, Eman, free hitting. Power lock. At si Eman dito at si Kela ay baba. Aggressively, kaya naman nagkaroon ng space. Oo. Itong Bruno, nakatake siya ng 2 towers. Yeah. Habang si Irad pa rin yung iniisip ng Smart Omega. Kumakati na yung mga great balls of fire ni Eman, and si Irad mukhang bagong tasa yung kanyang mga blades this time dahil ilang hits lang na nakita natin, lalong-lalo na si Kelra doon sa top lane. At free-flowing na siya, oh. Super freestyle, no? Tingnan mo naman, oh. Oo.
May mga pag-pre-sale siya ginagawa dito, pero may conceal. Moon Kite sa kanyang funny, ganito yun. Ganito yun, kaya silang tinawag din na Raiders talaga kasi super aggressive Oo. nung playstyle sa early game. And sobrang tapang, na to the point na kahit alam mo counter sa'yo, makikipaglaro ka. Ganun yung ginagawa ni Irad ngayon. Oo. Na kailangan ni-outplay ni Chaknu, yung funny. Oo. Kapag hindi niya na-outplay, ganito yung magiging resulta. Oo. Wala kang bawi. Hindi niya nga kailangan yung Divine Judgment. Ganon siya ka-confident. At ganon kataas yung damage output niya. Yeah, and actually, ang nakaka-worry dito kasi si Oh my Matt, God. ang bilis na babasag yung Pirago armor niya. Yes. Hindi rin super na-utilize yung kakayahan ng isang X-Borg na yung mga pokes niya no para doon sa mga crucial moments. And RSG nagiging matagumpay doon sa ginagawa nila. Available na yung kanyang immortality dito. Okay. So another chance of Layo. blood pero masyado kasing malayo and Irad. Ito na. Will secure that first third ng Lord that ng ating game pero si Aqua ay makakabawi din at nakakakuha ng isa. Atoy R. Okay. Ang napitas nila doon. Pwede actually mag-force sila rito kasi yung flow ay nasa gitna. Things are looking bad. I mean, para sa side ng Omega as RSG marching towards Aray ko! all of the lanes. That's sa Tirisla na biglang na burst down. The Lord is going in the bottom side. Yep. Medyo mahirap talaga labanan yung Bruno sa Lord kasi 10 stacks yan, Matic. Isang sipa lang. Dalawang sipa lang. Bagsak kagad yung Piragay. Alam mo kung fan ka talaga ng Omega, sanay ka sa mga ganitong games, yung mga pakaba games eh. Pero ito parang wala kang kakabahan para sa side ng RSG. Inatak na kagad si Shackleton yung mabilis siya mag-wild charge and yung penalty zone. Sila sa mag-iipon Irad. nila. Wala pa yung Lord dito. Nats papasok din. And Aqua will secure that kill. Habang si Matt naman ay babagsak. Unti-unting tumutumba ang barangay. At ang Raiders ang magwawagi sa game number 2. Maaga. Nakikita natin ngayon kung gaano nabibigyan ng priority ng RSG dito yung early game eh. Na-secure nila ng maaga, na-secure kagad yung 2 kills. Yeah. And yun yung naging rason bakit hindi nagiging komportable yung mga backline heroes dito mula sa Smart Omega kasi alam nila na any moment pwedeng isang snap lang ng knockout strike in yung mga combo right jab niya. Oo. Madali lang para patumbahin. Kumbaga, papapulahin lang ni Eman tapos sinats na yung taga-finisher eh. Bahala, no? Oo, Actually, hindi nga lang si Eman, kahit kasi ako napakasakit din nung Ghost Bursters, no? Kapag nag-group up yung Smart Omega, yung bounce, Oo. yun yung kailangan ingatan ng Omega. Oh, light! Speaking of bounce, mapapabounce dito. At nagamit kagad yung consecration. May kabitinan pagdating Ayan sa na, resource ayan habang na. si Nats sa likuran. Eto Max ang magiging puntin niya pero si Chato ang ating uunahin. Nagamit na rin ba? Matt. Hindi pa nagamit na rin dito at mapo-force na mapindot yung heavy spin. Libreng Lord para sa mga Raiders. From behind! Nuts! Kitang-kita sa camera yung paglikod na yun! Wow! Imaginein mo yun, no? Oo. Walang kunat-kunat sa akin. Walang kunat-kunat. Pag binigyan mo si Nuts sa mga ganitong hero, para kang may solo gamers na bumubuhat, ganun. The greatest gamer no? Oo! Kaya mag-isa eh, pero ngayon heavy spin. Si Light na magiging punti na, pero ang sakit na normal lang ni Eman doon. Bagsak agad, Pop. Dito pa, Nuts! Nether Rim habang second Eagle. Nuts, grabe yung pang sa zone and Irad. Tuloy-tuloy lamang sila. Pwede Kelra? yata mag-base lock. Pero mabilis makiklear yung mga minions with that blazing duels Ay, mula kay Kelra. Pero nandito pa yung second batch. Tutuloy nga ba? Oh! Nagamit din si Light. Tuloy-tuloy lamang Nuts! yung nakaswag. At lilinisin na nga ng mga